Saan ba makakabili ng potato flakes? Paano kung wala akong ma-access na potato flakes? Pwede ba ang boiled potatoes? Pwede ba ang potato starch or potato flour? And paano naman kung stand mixer ang gagamitin? Ito po yung mga pinaka-common questions na nakuha natin sa ating viral cheese rolls a la Mary Grace recipe. At yan po ay sasagutin ko in this video. So unahin na po natin, saan po nakakabili ng potato flakes? So far, wala pa po akong nakitang potato flakes na available sa mga grocery stores. So, online lang po ako nakakabili. And if you want the link, please comment potato flakes so I can send you the link. Next question, paano kung wala ka talagang ma-access na potato flakes? Pwede ba ang actual na potato o yung boiled potatoes? Pwede po. Kasi basically, ang potato flakes po ay dehydrated na boiled potato. So, ang boiled potato ay composed ng potato flakes at saka tubig. Ayun. So, 80% tubig, 20% potato flakes o yung pinaka-solid na part niya. Ngayon, pagdating naman po sa potato starch or potato flour, ito po ay galing sa dehydrated, uncooked potato. So, hindi po siya pwedeng exact na i-substitute. Ang naiisip ko nga po, kasi kung familiar po kayo sa tanchong method kung saan nagpapakulo ng harina at tubig, tapos dinadagdag sa tinapay para mas matagal yung lambot niya, mas maging moist. Naisip ko nga ngayon, what if kung potato flour ang gamitin mo sa tanchong? Pero hindi ko pa po yan natatry. Maybe one of these days, subukan din po natin yan. Pero for this video, I'm going to show you how to use boiled potatoes for the cheese rolls a la Mary Grace recipe. At gagamit din tayo ng stand mixer. Kaya ititriple ko yung recipe kasi hindi kaya nung aking stand mixer yung konting volume. If you want a copy of the recipe of this version, please comment version 2. Ayan, so napakuluan ko na po yung ating patatas. This is 375 grams. Huwag niyo pong aasinan yung tubig. Malalaman nyo na pwede na siya kapag wala nang kalaban-laban yung patatas nyo kapag tinusok. Ganun siya. Yung madali na siyang mag-break. Kasi imamash natin yan. Ngayon sa pagmamash, pwede nyo pong i-immersion blender, food processor, or mano-mano gamit ang baso or kung meron po kayong masher. Ganyan lang po dapat kadali siya i-mash. Ayan, kapag po nahihirapan kayo, ibig sabihin kulang pa po yung luto. So, ang pwede nyo gawin, dagdagan nyo ulit ng tubig, tapos iluto nyo po ulit. Nandito na yung ating harina. This is 3 3/4 cups or 469 grams. Tapos, gamit tayo ng sifter para siguraduhin na smooth yung inyong mashed potato. Ayan. Lagay nyo lang ng paunti-unti para hindi kayo mahirapan. Tapos, yung paring baso, pang-pupush nyo siya. Look. Medyo nakakangawit siya. Kaya actually, recommend ko po na talagang potato flakes na rin ang gamitin ninyo. Ayan na yung ating harina at patatas. Dagdag na natin yung ating tubig. This is 60 grams of water. Lagay ko muna yung kalahati lang. Ayan. Kaya kalahati lang muna kasi alam nyo yung temperature, yung humidity ay nakakaapekto sa moisture ng flour. Kaya baka enough na yung kalahati lang. Kasi mas magandang kulang yung tubig, ladagdagan, kesa masobrahan. Pag tinignan nyo lang siya ng ganyan, parang dry na dry siya. So, ang tempting na dagdagan ng tubig. Pero ayan, importante na hawakan nyo siya para ma-feel nyo. At talagang mag-combine yung patatas dun sa harina. Ngayon pa lang, ayan, makikita nyo na. Kanina, di ba, parang dry na dry siya, pero ngayon yan, nagbubuo na siya. Okay? So, mukhang kailangan talaga natin yung full na 60 grams. Okay, so ito yung itsura niya. Kailangan pa ng tubig. Sa pagdadagdag po ng tubig, 1 tablespoon at a time lang. Kasi malaki yung parang akala mo konti ng 1 tablespoon pero malaki yung difference niya.
And remember, ladagdagan pa natin yan mamaya ng egg at saka ng butter. Gagamit nga pala tayo ng stand mixer. So, para mas mahalo ito, i-run lang natin to ng mga 1 minute para lang siguraduhin na equal yung distribution ng water. Ito na yung itsura. Buo na siya pero hindi pa siya ganun ka-sticky. So, dagdagan pa natin. So, 6 tablespoons na. At this point kasi, ayaw natin na mabuo pa yung dough. Gusto natin yan, sticky siya and shaggy. So, that's 8. Ayan, good. Ayan, sticky na. Okay. So, additional 8 tablespoons. Ito, pakita ko lang sa inyo yung itsura ng dough. Ayan, ganyan dapat. Ganyan yung hinahanap natin na itsura. Ayan, kita nyo, may stickiness na siya. Okay, ayan. Okay? Ngayon, hayaan lang natin siyang mag-rest for 1 hour para mag-undergo ng autolysis. In-explain ko to dun sa aking previous na video, but basically, it's a process kung saan magfo-form ng gluten itong dough na ito habang nagre-rest siya. Makakatulong yun, lalo na sa ating mga stand mixer na hindi naman talaga sobrang heavy duty, kasi less time na yung kailangan nyo para i-knead siya. Make sure na takpan para hindi po madry. After 1 hour, ito na yung ating dough. As you can see, ayan, stretchy na siya. Nagkaroon na rin siya ng smoothness. Ayan, tulad ng nakikita nyo, ayan. Meron nang na-form na mga gluten. Okay, so tuloy na natin. Lagay ko yung 3 egg yolks. Hayaan lang natin na ma-incorporate yung egg yolk dun sa dough. Dito sa Kiowa 4530 na stand mixer, ang na-discover ko na magandang speed talaga for kneading, 3. Scrape ko lang yung sides. Pwede na natin idagdag yung ating yeast. This is 3 teaspoons. Tapos yung ating 1 1/2 teaspoons na salt. Tapos 1 1/2 tablespoons. So that's 4 teaspoons and a half na skim milk powder. Hayaan lang natin na ma-incorporate yung mga dry ingredients about 3 minutes bago natin ilagay yung ating butter tsaka yung sugar. Habang nasa lowest speed, pwede natin idagdag yung ating soft butter. Ayan, ganyan siya dapat. Dapat nasi-squish nyo na siya. Tapos, dagdag na natin yung ating sugar. Ang advantage sa paggamit ng stand mixer, syempre, hindi ka mapapagod. Tapos, kung nakita nyo, yun nga, parang pwede mong ilagay-lagay na lang yung mga ingredients mo. So, at this point, fully incorporated na yung ating butter. After 5 minutes of kneading, ito na yung itsura. Yung 5 minutes, hindi kasama dun yung pag-incorporate ng butter. After another 5 minutes, ayan, nakita nyo, hindi na nagsistick yung inyong dough sa wall ng inyong bowl. So, this is good. So, it took about 10 minutes of kneading at speed 3 para ma-achieve yung ganitong, ayan, itsura. Kita nyo, smooth. Smooth na ang inyong dough. 'Di ba? At pag inad mo yung pag-incorporate ng butter at saka yung mga ibang dry ingredients, siguro a total of 15 minutes. Pero kapag hindi kayo nag-autolysis, hindi kayo nag-rest ng 1 hour, after 25 minutes, kasi trinay ko, even after 25 minutes, hindi ganyan yung magiging itsura. Kaya ang nangyayari, pag hindi ako nag-autolysis,
Hanggang 25 minutes ko lang niraran dito sa aking stand mixer. Tapos imamano-mano ko na. Pero konti na lang naman din yung kailangan yung imano-mano. Pero ayun, 'di ba? Masisave nyo yung inyong stand mixer. Mas tatagal siya kapag hindi siya masyadong ma-overwork. Yun nga, wala naman kumbaga effort, kundi kailangan nyo lang talagang maging patient dun sa paghihintay. Kaya I really recommend na mag-autolysis kayo. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan. Ang ganda. Ang smooth. Ito nyo naman, napaka-smooth. I-ano lang natin siya in a bowl. Ang ating ano ay very moist. As you can see. Bounce back, bounce back, bounce back. Tapos, check natin, window pane test. Lang ako. Ayun. Yun. Ang ganda. Teka. Para makita nyo. Yan. Kita nyo yan. There you go. Yan po yung window pane test. So kapag nasa-stretch siya ng ganyan, tapos nakakapas yung light, ayan, that's how you know na na-need nyo siya ng maayos. Diba? So, ayan nyo lang po itong mag-rise hanggang sa magdoble siya. It will take about 1 hour up to 2 hours. Depende po sa temperature sa inyong bahay at saka depende rin kung tag-ulan ba, tag-init. Minsan kapag talagang grabe yung init, minsan 30 minutes to 45 minutes tapos na yung pag-rise niya. Although, hindi naman natin gusto rin yun yung mabilis na mag-rise. So, kapag mainit na mainit, hanap kayo ng medyo cooler na place. Kapag naman malamig, hanap kayo ng medyo mas warmer na place. So, for everything else po, same lang dun sa ating naunang video. Hope this helps. Don't forget to follow for more. Sa ulitin!